Ang buhay ng gangster. Yung kanta ba nun ay pumapaloob sa pagkatao mo? Yun naman, ayun naman yan eh. Walang pinaka magandang maisusulat ka kundi yung galing sa kung ano yung naranasan mo, nasaksihan mo at pinagdaanan mo. Yun no? Saan punta galing? Dun no? Sunugan! We call this a what? Grand opening ng Sunugan. Or pray. Naimbitahan tayo dito. Araw na naman ng Sunugan. Sunugan has been around since 2010. So it's not a new brand that we're trying to push. It's actually an established brand. We are 6th most viewed battle rap. Taking it from that, a movie star, an actor, an independent man in this rap industry. Palakpakan, buhay ng gangster! Hindi ako sabihin sa mga ganito kaya wala ako talagang magsasabi. Pero masaya lang ako na nandito kayo lahat, mga kapatid, mga kaibigan ko. At masaya rin na ibahagi na parang na ako ng scholar. Ito, nandito ko, mga aking mga kapatid, nandito ko siya aking ex-active ko. Wala naman ako talagang nandiyan talaga walang dyan. Hindi salamat dahil nasulitify. Mga kapatid namin, mga kasama namin, at ito, tumatagos. Dahil pa paano, meron ng Sunugan HQ. Yeah! Let's go ahead and applause the crowd of the love. Sunugan HQ! Yon, saan punta galing? G, maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa grand opening ng Sunugan. Salamat kapatid. G, ang pag-uusapan natin nito ay tema ng isang pagiging gang. Okay. Gang member at mga gang street. Yung pangalan mo ay naging matunog na talaga sa buong Pilipinas, G. Anong nararamdaman mo dito? Masaya at medyo nakakalula na may mabigat na obligasyon ka para sa mga nakakilala sa'yo, lalo sa kabataan. G, maaari bang malaman kung ano yung naging gang mo? Nung bata ako, nag-umpisa ako, nag-BCB ako, tapos TBS, tapos yun na, hanggang tumanda TBS. Okay. Natatandaan mo ba, G, kung kailan ka unang napasali ng True Brown Style? O anong taon nito? True Brown Style year 2000-2001. 1998 BCB ako eh. Kilala mo ba yung tinatawag na mga veterano nito? Oo naman. Maaari mo bang pangalanan, G? Joseph Saitan, Maynard Dorobo, Rino Loco, tsaka Edward Steele. Pumunta tayo sa kasaysayan ng street gang noon, G. Ano yung mga nasaksihan na kaganapan mo sa pagiging gang member? Patayan talaga. Patayan. Ito yung mga kapusoan ng mga kabataan, yung mga
nag-eksperimento ng kung ano-ano, gustong gumawa ng pangalan, nagtatry ng kahit hindi naman sobrang nangangailangan, sasama sa mga holdapan, sasama sa krimen, ganun yung panahon na yun eh. Napasama ka ba dun sa mga ganung sistema? Maraming beses. Mahirap magmalinis kasi syempre alam ng mga kapatid natin yan eh. Gangwal G. Nakasali ka dyan? Madaming gangwar. Ano yung nagdulot sa inyo ng pagsisisi dito sa gangwar na to? Yung pagsisisi pag umiidad ka, yun eh, yung kumbaga meron kang kapatid na nawala dahil sa gangwar na yon, nagkaroon ka rin ng atraso, problema, nagkaroon ng pagkakataon na hindi ka makalutang, kailangan mo lumayo, lalayo ka o makukulong ka, ganun. Ang daming oportunidad na nawawala. And pagtanda mo na, tsaka mo siya maiisip eh. Minsan ka na din bang napahamak sa gangwar na yan? Oo rin. Hindi naman tayo si Superman eh. Talagang aabutin at aabutin. Minsan talagang parang feeling mo kahit kaya mo lahat, malulusutan ka eh. Alam mo yan? Pero ako naman, may pagkataon na sobrang bihira lang yun na yung naargabyado. Pero hindi yan isahan. Ibig sabihin, kumbaga parang na mag-isa ka o outnumbered kayo, parang ganyan. Ang panahon mo, Okay. yung talagang matatalik na kaibigan mo, kasi yung mga malapit na kaibigan mo yung namatay sa gangwar. Kahit hindi kayo magkasama sa mismong gangwar na yun. Pero sa panahon na sobrang lapit ng puso ninyo bilang magkakaibigan, magkaapatid, sobrang sakit nun eh. Ayun yung pinakamalala para siguro sa akin. Ano naman yung mga sistema ng mga kagang mo na nakulong? Anong tulong ngayon na ipapaabot mo sa kanila? Ayun, masyado akong bata na namulad diyan eh kasi kumbaga parang mga edad na hindi pa stable sa financial ganyan, yung mga kapatid, mga kaibigan mo nakulong. Kumbaga, ang pinaka madalas kong nagiging tulong sa kanila, yung pagdalaw, yung kung makapag-abot man sobrang bihira ng mga panahon na yan sobrang bihira, makapag-abot man pero sobrang liliit lang din. Tapos ayun lang. Pero yung presensya, ayun yung pinaka-importante, di ba? Yung pagdalaw mo sa kapatid sa loob. Sa pumutok na kanta mong Ang Buhay ng Gangsta, yung kanta ba nun ay pumapaloob sa pagkatao mo? Ayun naman yan eh. Walang pinaka magandang maisusulat ka kundi yung galing sa kung ano yung naranasan mo, nasaksihan mo at pinagdaanan mo. Ano ang definition sa'yo ng OG? OG. Ang pinakasimpleng paliwanag naman dyan talaga yung leader ng gang. All Gods, original gangsta, iba-iba na yung pakahulugan dyan, all gangsta, diba? Parang, pero basically, ang sinasabi niya naman talaga yung nagli-lead doon sa grupo pagdating sa gang. Tinanggal niyo na ba sa grupo niyo ang gangwar? Sa kabuuan ng grupo, hindi ako makakapagsalita eh kasi may iba't ibang lugar, iba't ibang ulo. Pero kung sa ako tatanungin mo, nakita mo kahit napasyal kayo kila Jay, yung veterano ko sa Tansa, 'di ba? Parang hangga't maaari ipupush namin yung mga homies na yung mga homeboy na mag-aral mabuti, magsuportahan sila na makatapos. Kasi nga lagi kong sinasabi na yung mga napagdaanan na namin, kumbaga, matuto na lang kayo sa kwento. Huwag niyo nang masarap siya pagkwentuhan pag na-survive ka. Pero pag hindi, ikaw yung pinagkukwentuhan, tapos wala ka. Alam mo yun? Kapag pumasok ba sa miyembro nyo, kailangan ba talagang masaktan? Kailangan kasi hindi naman, unang-una, hindi naman ako yung talagang nagtayo nito. Kung ano yung pinagdaanan namin na ayun yung proseso ng mga mas nauna sa amin, ayun yung susundin namin. Kahit ayaw man namin, pero yun eh. Diba? Kumbaga parang sa batas natin sa bansa, may mga batas na hindi tayo sangayon pero wala tayong magagawa kundi sumunod eh. Yes, G. Yung tinatawag na bird, literal ba yun? Obligado ba talagang malagyan nun? Oo, kasi parang yun yung pagkakakilanlan ng mga taong nasa magkakapatid na magkakalayo, hindi magkakakilala na doon mag-uumpisa pag papakita mo tapos tatanong sino yung OG mo, saan ka mood, gano'n. G, dati nagkakaroon ng gang war, labanan ng bawat gang. Ngayon, rap game na dinadaan ng labanan.
Ano masasabi mo, Tonji? Maganda, maganda yon. Kasi, kumbaga, nailalabas nila yung angas nila sa music, Yes. di ba? Tsaka mas maraming bata na ngayon yung nakikinabang sa music nila. Unlike before na kasama sa pagrarap mo, napaninindigan mo yung mga tira mo, yung lyrics mo. Tapos, ang pinaka-paglalabasan mo nun, rap jam na magkikita-kita kayo ng mga katunggali mo. Hindi rin maiwasan na talaga magpapangabot pa minsan-minsan. Pero mas okay na yun, no? Rap game na lang, no? Oo, mas okay Kesa sa naman. gangwaw. Oo naman, mas okay di amak yun. G, mensahe mo sa lipunan. Kasi iba yung pagkakakilala nila sa mga street gang. Anong pwede mo i-mensahe sa kanila? Siguro yun, parang katulad nga yung pag napainggan mo yung habang buhay gangsta na kanta, di ba? Parang sinasabi, parang lahat naman tayo halos pare-parehas lang din ang laban sa buhay. Nagkakaiba lang kung paano tayo maharap, kung paano yung iba sumusuko, kung paano yung iba lumalaban, di ba? Yung pagiging gangster, parang at kung halimbawa natatak na sa pangalan mo yun, o yun na yung tingin sa'yo ng ibang tao, parang lagi mo pa rin isipin, nakatawagan lang din yan eh. Pwede mong baguhin yung kahulugan yan. Ikaw yung magbibigay ng pagpapakahulugan dyan sa kung paano mo siya gagampanan, paano mo siya gagalawan, lalo kung isa ka sa tinitingala na leader, na paano mo i-guide yung mga kabataan, 'di ba? Na maging matapang sa hamon ng buhay, 'di ba? Maging matapang sa pagtalikod sa mga kapahamakan. Ayun siya eh. Dapat bang pangambahan ng mga street gang? Yun totoo. Dapat dahil hindi lahat na namumuno eh nasa maayos na pag-iisip. Hindi lahat may kakayanan magdesisyon ng tama at magpatupad ng tamang galaw. Kumbaga, parang sabi nga, may mga grupo kasi na inuuluhan ng mga may tira, sabihin na natin may tira, pero hindi sila pinanganak na leader o hindi nila inaral maging leader para i-lead sa tama yung mga nasasakupan nila. So, yung mga ganong pagkakataon, pagka yun yung nakasalubong mo sa kalye, nakakatakot eh. Diba? Kaya nga ako, sabi ko, parang okay na ako, wala na akong pakialam dyan. Huwag ka lang susubok sa akin kasi, diba, parang wala akong magagawa kung dumating yung pagkakataon kahit sobrang ayos na ng pagtingin ko sa mundo. Pero kung magiging threat ka sa akin, wala akong magagawa kundi unahan ka eh. Diba? May iba tayo, G. Kamusta ka ngayon? Kamusta ako ngayon? Masaya. Mapayapa. Mas napaparamdam ko sa kapwa ko ang pagmamahal ko, sa pagtulong pagdating sa musika, sa proyekto, sa pakikipagkapwa-tao. Wala akong iniiwasang mga kaaway, wala akong iniiwasang lugar na pwedeng, kumbaga, bawal kong puntahan. Mas magaan na, kumbaga, sa ngayon ang hamon ng buhay ko eh kung paano ko mas mapapasarap yung buhay ng mga mag-anak ko, kung paano magiging stable yung pinansyal para sa future nila, kung paano magiging maganda yung buhay nila, mas magiging magaan yung panimulaan nila sa pagpunta nila sa matinding hamon. So ako all good ako ngayon, all good. Sobrang focus sa project, sa pagpapayaman at sa pagtulong. G, napakabisa ng mga mensahe mo. Meron ka bang mga gustong pasalamatan dito? Siyempre, una-una, Boss Official, maraming salamat. Thank you, G. Dahil sa inyo, nalalabas yung mga kwento na pinagdaanan ng mga kapatid natin, kababayan natin, na from there, nakakuha ng aral yung mga kabataan eh. Diba? Parang kailangan na lang i-guide sila para mapunta sila sa tamang daan. Diba? At syempre, sa mga kapatid ko sa industriya, maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng bukas palad na pagtanggap na, alam mo yun, music na to, hindi na to gang. Pakiramdam ko, artist na ako. At syempre sa mga palagi nakasuporta sa OG Sacred, sa Tondo Tribe, sa Sunugan, maraming salamat sa inyo, sa Crypto Family, maraming salamat. Sa pamilya ko sa Chop Suey, sa Sunugan, sa TBS, Tondo Tribe, Blaze, at sa lahat ng mga kababayan at nakasuporta, maraming salamat sa inyo.